ko sa aming school. Noong grade 5 pa lamang kami. Yung classroom kasi namin ay nasa tapat mismo ng isang bentahan ng mineral water. Mineral water house ang tawag namin doon. Bahay kasi siya na may nagdi-deliver ng tubig. Pero pag alas 5 na ng hapon, nawawala na ng tao doon sa bahay na yon. Siguro kasi nagsasara na sila. Nalalaman namin yon kapag wala ng tao. Kapag wala na kaming naaaninag na anino ng tao sa kortina ng bintana ng tindahan nila. Sa tapat ako ng bintana nakaupo. Sa pagkakatanda ko, Biyernes ata noon uwian na namin. At syempre, ako at ang mga klase ko na nasa 4th row ang cleaners. Meaning, may iiwan kami doon habang naglilinis. Minsan ay naiiwan doon yung teacher namin. Pero kadalasan, di niya kami hiniintay kapag uwian na. So eto na, alas 6 noon, naiiwan kami ng mga klase ko para maglinis. Ang normal lang na paglilinis namin. Biruan, tawanan, hagisan ng bag, pero hindi namin alam kung bakit kanina pa walang imik yung kaklase ko sa tabi. Katunayan, siya ngayong pinakamaingay sa amin eh. Tinanong namin siya ba't siya natahimik bigla. Wala siyang kibo. Kinikilabutan na kami sa sobrang tahimik niya, kuya. Hindi na normal yung tahimik niya hanggang sa nagsalita na siya. Classmates, di ba nagsasara sila ng alas 5? Tanong niya sa amin. Sino? Sagot ko naman. Yung tindahan ng mineral water dyan sa tapat ng school natin. Tumango naman kaming lahat, pero bigla muli siya nagsalita. Ba't kanina pa nakatingin sa atin yung lalaki na yun? Yung nakasilip sa bintana. Tumingin kami sa bintana, pero wala naman kaming nakita eh. Hindi naman kami natakot sa sinasabi niya, dahil baka may naiwan lang lalaki o baka doon natutulog. Pero wala naman talagang lalaki kaming nakita sa bintana. Nananakot lang naman yata. Uy, hala. May mumu. Hala, oo nga, may multo, hala. Pero Kuya Jed, aaminin ko na kahit tumatawa ako, nanginginig na yung tuhod ko sa takot. Hi Kuya Jed. One time, bumisita ako sa bahay ng pinsan ko. Pagkapasok ko pa lang sa bahay nila, ang bigat na agad ng aura na parang hindi ako welcome. Yung feeling na parang ang bigat sa pakiramdam pag-aapak mo pa lang. Pero gayon pa man, tumagal ako ng 1.5 araw doon. Mas lalo ako natatakot dahil yung banyo nila ay walang ilaw. Doon ko talaga nararamdaman na parang may something sa banyo. Kaya kapag magliligo ako, nagpapasama ako sa pinsan ko. Kung maaari nga sana sabay na kami dahil natatakot talaga ako at tumataas ang balahibo ko kapag nasa banyo ako. Kinagabihan, naglaro muna kami ng gadget ng pinsan ko. Bali 2 yung pinsan ko doon, tapos yung tita nila na may-ari ng tinitirhan nila na tinutulugan ko ngayon. May anak silang batang babae. Nakahiga na kami sa double deck noon. Kami sa baba ng nakababata kong pinsan at yung isa naman ay nasa taas. Habang naglalaro ako ng Candy Crush, nakita ko sa peripheral vision ko yung tito niya na nakatayo at may flashlight sa muka. Yung tipong nananakot. Ang alam ko talaga ay nakahiga na sila. Imposibleng bumangon siya kasi dapat kahit papano mararamdaman ko yun. Kaya naman tumingin muna ako sa kinahihigaan nila. At nakita si tito niya na natutulog kasama ang asawa at anak nila. Agad naman akong tumingin kung saan nakapwesto yung nakita ko kanina. At wala na. Tumalikod na lamang ako at nagdasal na ilayo ako sa kung anumang masamang espiritu na yun. Grabe yung takot ko noon, kuya. Kaya nung umaga, sinabi ko agad sa pinsan ko yung nangyari. Hindi naman siya nagulat sa sinabi ko dahil ganun daw talaga doon. Merong multo sa bahay na iyon at minsan nanggagaya pa at nagbubuhos ng tubig sa inidoro. Pero kapag tinitingnan daw naman nila wala namang tao. Kaya hinahayaan na lang nila as long as hindi naman sila sinasaktan nito. Kaya nang hapon na din na yun, nagpaalam na din ako sa pinsan ko at umuwi na ako dahil ayoko nang magtagal pa sa lugar na yun.